Ayun, so good day sa inyo guys. Kahit hindi medyo maganda yung ating market ngayong araw na to. So mag-review pa rin tayo para alam natin yung nangyayari dito sa ating market. So ito nga po yung mga top trendings natin. So alam niyo na siguro kung ano nangyari doon sa close deal na nangyari doon sa Congress natin. So mukhang tutuluyan na talaga itong si ABS-CBN at siya po yung top trending natin ngayong araw na to. So ito po yung iba, si GME7, si Dito, APBI, Merimart, Certec, si ABA, ayan nabuhay si ABA, Megawide, Macro Asia at ang ating PSEI index. Ayan. So medyo green yung ating PSEI pero na the whole day nasa red section po itong si PSEI kasi kung sisilipin mo sa 5-minute chart, meron tayong gap down nung opening pa lang. So nakabawi na lang siya nung bandang hapon naman. So nag-bounce siya ng konti at bumalik sa 6,197.38. Pero 0.08% lamang yung nadagdag sa kanya sa ngayon. Okay? So as usual, don't forget po to read yung ating disclaimer. Ayan. So basahin niyo po ito na mabuti at para mas maintindihan nyo kung paano kayo mag-decide po ng mga stock. So hindi po tayo nagre-recommend ng kahit anong stock na bibilhin, i-hold or magsisell kasi ang ginagawa lang natin is nag-aaral lang po tayo. So nasa inyo pa rin po ang final na decision kasi kayo po yung may hawak ng botones kung bibili kayo or magsisell ng stocks na hawak ninyo. Okay? So doon sa mga bago nating kasama, as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan, so i-browse mo po itong channel natin, lalong-lalo na yung mga bago nating kasama kasi nga nandito na po yung mga minsan tinatanong ninyo sa akin. So halimbawa, paano ba magkaroon ng cut loss, paano gawin yung cut loss. So meron na po tayong maraming examples dito. So actually, naglagay tayo dalawang part ng how to cut your losses kung medyo malaki po yung loss mo kasi minsan may tatanong sa atin. May mga naiipit tayong kasama dyan sa bandang taas sa mga stocks. So i-view nyo po yung mga nilagay po natin dito. So para naman sa sa mga susunod na pagpasok nyo sa isang stock, para ready po kayo kung i-hold nyo ba or hindi yung isang stock na hawak nyo, mag-aral kayo ng tinatawag natin na reward risk ratio. Kung hindi nag-materialize po yung hawak mo na stock as a trader, susundin mo po yung rule mo kung kailan ka magka-cut loss sa kanya. So sabi ko nga sa inyo, ibang-iba po yung long-term investor dun po sa mga trader na kagaya po natin. Ayan. So kung technical indicators, meron tayong section dito, yung mga moving average, Fibonacci, ayan, so kung paano siya gamitin at ano yung basic na definition niya, nandito naman po sa section na ito. Ayan. So puntahan nyo po itong channel natin at i-browse nyo po yung mga videos po natin. So dito naman sa Facebook account, sabi ko sa inyo, so magtanong lang kayo kung nakakalito yung mga nakalagay sa video natin. So pwede kong explain ng konti and then i-direct ko po sa inyo kung alin doon sa mga videos natin yung fully may explain po yung halimbawa yung mga tinatanong nyo. Kung wala doon, so sasagutin ko na direkta yung mga tinatanong nyo po sa atin. So dito sa Facebook account, so nagpo-post din tayo kung ano yung pinopost po natin sa ating YouTube account and then minsan yung mga kasama natin, so meron tayong communication na ginagawa dito sa kanila. Ayan, so and then dito naman sa Facebook page, so bagong gawa lang to guys, so pasensya na dun sa mga nagpo-post, hindi ko pakabisado kung paano i-update yung post nyo. So ang makita nyo lang dito is mga post ko. So pag-aralan ko during this weekend kung paano i-manage yung ating page naman. Ayan. So, doon sa mga mahilig sa news na kagaya ko po, so follow mo lang ako dito sa aking Twitter account na Palabi Trader. So, nagre-retweet tayo, sabi ko sa inyo, ng mga news na nakikita natin during the day or after the day ng trading natin pag nakauwi na tayo ng bahay at kagaya na ito bago tayo mag-release ng review natin for the day. So, ang mainit na pinag-uusapan sa ngayon is yung mga REITs natin, guys. So, meron tayong video dyan sa channel natin para maintindihan nyo kung ano nga ba itong tinatawag na REITs. So, ang dalawa sa mga nagsabi na gustong kumuha nito or mag-avail is si Double Dragon saka si Ayala Land naman. Ayan. So, yun yung mga makukuha nyo dito sa ating Twitter account. Ayan. So, green yung ating index pero makita mo
majority po ng mga blue chips natin is nasa red section pa rin sa ngayon. So, yung mga umakyat sa ngayon is yung mga nangyari nung isang araw nung nagkaroon tayo ng green dito nung nakaraan is yung mga malalaking companies po natin. So, makita nyo si TEL saka si SM, medyo umangat sila ng konti. Kaya, nahatak po yung ating index sa ngayon. So, makita mo dito sa RSI ng ating PSEI index. So, hindi pa rin naman siya ganun kaganda guys. So, yun nga, nagkakaroon siya ng retest malapit dito sa ating RSI 50. So, nagkakaroon siya ng testing ng support ng ating RSI. So, malalaman mo naman, pag na-break yan, babagsak din yung ating mga prices kasi sumusunod lang siya sa ating prices. At it's not a good indication sa ngayon kasi nandito po tayo sa support area. So, nagtitest po ng support itong si PSEI index. So, parang high chance na magkaroon ng double checking ulit sa around 6,000 level itong si PSEI. So hopefully yung candle na yan is kagaya nung previous candle natin dito na nagkaroon siya ng doji kasi parang doji din naman yung kanyang itsura. Kaya nga lang pag magdodrawing ka ng trend lines galing po dito sa baba. So 'di ba nung isang araw nagdodrawing tayo ng trend channel sa kanya. So pag nagdrawing ka strictly sa kanya, masisilip mo nandito sa baba yung ating candle. So hopefully hindi ganyan yung case. Hopefully nasa support lang itong si PSEI natin sa ngayon at magkaroon tayo ng bounce sa mga susunod na araw kasi makita mo naman yung upsurge natin na malaki, around 2% yata to, nung nakaraan is kinain na din niya. So nawala din yung mga gains ng ating mga blue chip. So yun nga hindi maganda kasi yung consolidation na ginagawa niya is mukhang mahaba or matagal na paunti-unti na pagbaba. So alam niyo naman malapit na tayo sa ghost month. So, normally guys, na-experience natin ilang years nang ganyan. Pagdating po ng August, medyo nagbabagsakan po talaga yung stocks natin. So, expect, possible ganyan yung mangyari sa atin kasi nga, meron pa rin tayong COVID-19, di ba? So, yung mga bad news dito sa ating market. So, wala pa rin namang gamot hanggang sa ngayon. Nagkakaroon pa rin ng trial ng mga vaccine naman. Ayan. So, punta tayo dito sa US market para makita kung sakali, pero di ba ilang araw naman na hindi tayo sumusunod dito sa US market natin. So medyo nag-down si US market kagabi. So makita mo naman yung chart ng US market is talagang pataas ng pataas. So nagre-rebound siya, nagpo-pullback siya ng pakonti-konti pero papansinin mo yung charts nila is pataas ng pataas. So kagaya po ni Nasdaq Composite Index, so green na naman siya kahapon. So ngayon, parang gusto niyang mag-correct ngayong Friday ng gabi. Pero pagdating dito sa Europe, makita mo medyo green sila ngayon eh. So nag-red sila nung isang araw, so ngayon babawi siguro yung kanilang mga indices. Dito naman sa buong Asia, mapapansin mo, mukhang mas maganda po talaga yung nangyari sa PSEI market kahit papano kasi majority po ng Asian countries is puro red po yung kanilang index. So makita mo dito, pulang-pula po sila. So lahat nagkaroon ng profit taking ngayong araw na ito ng Friday naman. Ayan. So, medyo hindi maganda globally yung status ng ating mga markets. So, ganun din kaya mangyari dito sa ating PSEI. Ayan. So, yan po yung aabangan natin. So, on the sideline, meron tayong nakitang siguro pwedeng maikling catalyst dito sa PSEI market natin pagdating ng Monday. Kasi merong nilabas na news galing to sa Manila Times. So, kakabasa ko din lang. At binuksan ko lang yung link. So, meron palang gaganapin na yung IATF natin. Magkakaroon sila ng trial para sa COVID-19 dito sa Pilipinas. So, magandang news po yan kasi ibig sabihin, sooner baka magkaroon na tayo ng vaccine para sa COVID-19 pag successful po yung mga trials nila. So, yung mga manufacturers na tinitingnan is galing po ng China or ng Taiwan naman. Ayan. So maganda po tong news na to kahit papano para magkaroon ng konting optimism po dito sa ating PSEI market. Pero mind nyo, magko-correct pa rin siguro itong si PSEI. So makita mo dito sa kanyang net foreign buying, medyo malaki-laki na naman yung lumabas sa kanya. Nag-loss siya ng negative 1.41 billion. So halos wala na namang foreign support po itong si PSEI kaya patuloy na dumadaos-dos yung kanyang prices. So sana maging magandang catalyst itong news na galing kay Manila Times pagdating ng Monday. So alam naman natin hindi pa yan yung gamot
Pero at least, mag-uumpisa na po sila ng mga trial. So, may mga candidate na vaccine na pwede pong makatulong dun sa pag-eradicate po ng COVID-19 natin. So, tingnan natin by Monday. Sana maging hopeful yung mga traders natin. Pero as usual, as a trader, so i-follow mo po kung ano yung rule na sinet mo sa iyong pagti-trade naman. Ayan. So, ito kasing ginagawa, sabi ko nga sa inyo, ginagawa natin is nag-aaral lang po tayo dito sa mga charting. So, it's not a recommendation to buy or sell. Okay? So, punta na tayo dito sa ating top trending stocks. So, mainit na pinag-uusapan itong si ABS-CBN. So, alam nyo naman yung nangyaring news na sa kanya ngayon, di ba? So, ito, meron tayong kinuha news galing kay BBC. So, Philippines top broadcaster ABS-CBN denied new license. So, mukhang matutuluyan na talaga itong si ABS-CBN natin. So, sana wala po kayong hawak na ABS-CBN stocks kasi nag-expect tayo kung hindi magkakaroon ng trading halt itong si ABS-CBN. So, mukhang malaking gap down yung pwede pong mangyari sa kanya. Kasi lumalabas na ngayon dun sa botohan sa Kongreso, di ba nakita nyo naman, 70 yung nag-vote na ayaw nila ng prangkisa ni ABS-CBN. 11 yung nag-vote ng yes. And then, meron yatang 2 nag-abstain sa kanila. So, it's not good news. So, although meron ako nabasang news kanina nung biglang naglabasan na magsasara na nga itong si ABS-CBN kasi nga hindi po pinayagan ng ating Congress. Meron tayong nabasang isang news, hindi ko lang sure kung pwede nilang gamitin yon. Meron siyang at least at most 24 hours para mag-appeal po sa Congress. So, ang sabi doon sa news na yon, if maaprobahan yung appeal niya, so magkakaroon ulit ng hearing sa Congress. Pero parang delaying yung inevitable po na pwedeng mangyari dito kay ABS-CBN. So sa unang butuhan pa lang, ang dami ng may ayaw talaga sa kanya. Yan. So it's a very sad news para dito sa company natin na si ABS-CBN. So hindi po natin alam kung ano epekto sa overall PSEI market pagdating po ng Monday kasi magiging isang catalyst itong mangyayari dito kay ABS-CBN. So, hindi po natin alam So, pero yung mga may hawak po ng ng GMA7, mukhang nagdidiwang na sila kasi may possible gap up naman sa price po ni GMA7. So, sa technical, sabi ko nga sa inyo guys, wala na tayong pag-uusapan dito kay ABS-CBN. So, shutdown pa rin siya. Mag-a-appeal siguro siya doon sa Congress, doon sa kanyang franchise, pero matagal-tagal na usapan na naman yan. Ayan. So, abangan na lang natin sa Monday kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya. Pero kung may chance ka na makaalis dito kay ABS-CBN, take the opportunity na. So, ang daming araw na kung may makasama tayo na bumili sa kanya or nag-anticipate na ma-accept yung kanyang franchise, very high risk po yung ganong nangyari sa kanya. So, ang nagdiwang sa kanya, so nag-loss siya ngayong araw lang na to ng negative 2.64%. Pero makita mo dito sa volume pa lang, puro selling volume. So, kung trader ka rin lang naman at nakatingin ka lang sa charts, makita mo yung RSI is always below RSI 50. So, it's a very long downtrend po itong si ABS natin. Ayan. So, yan po muna. So, abangan natin. So, 2 case pwede mangyari sa kanya. Trading hold by Monday kasi meron pa siyang opportunity to appeal yung naging decision po ng ating Congress or kung hahayaan po ng SEC natin, isang malaking gap down ang pwedeng mangyari dito kay ABS-CBN naman. Ayan. So, yan po yung anticipation natin by Monday dito kay ABS-CBN. Okay? So, next natin si GMA7. So, marami nagpo-post ng mga gains na nila dito kay GMA7, lalong-lalo na yung mga nakabili dito sa kanyang unang breakout. So, alam niyo naman, itong candle na to, itong malaking candle na to, nung nagkaroon siya ng opening na more than 30% ba to? Kasi, di ba, nung time na to, ito yung date na pinasara po yung ABS-CBN nung unang pinasara siya. So, nagkaroon siya ng gap up na more than 45%. So, akala natin noon magkakaroon siya ng ceiling, di ba? Pero sa ngayon, sa nakita natin sa kanya, baka hatakin na po ng mga traders itong si GMA7 natin. Kasi, meron na po siyang volume. So, marami na pong nakasakay sa kanya and then, yung bad news kay ABS-CBN is magre-result as a good news dito naman kay GMA7. Siyempre, yung mga
gumagawa ng mga advertising kay ABS-CBN nung nakaraan, wala silang ibang pupuntahan kundi magdi-distribute doon sa mga available po na networks, which translate to a business po dito kay GMA7. So 5.6% lang siya ngayon. Siguro nag-aantay talaga sila ng news kung okay na ma-okay sa Congress o hindi itong si ABS-CBN. Kasi pag na-okay naman sa Congress si ABS-CBN, possible meron ka namang gap down dito kay GMA7. So sabi nga natin kahapon is high risk, high reward na trade yung nangyari dito kay GMA7 saka kay ABS-CBN naman. Ayan. So ganun talaga, di ba? So tayo naman nakatingin lang tayo dito sa mga charts as a trader. So mawawala yung isa, so mawawala yung competition, mapupunta dito kay GMA7. Okay? So congrats na lang sa mga may hawak sa kanya at nag-expect tayo. Mukhang malaki po yung iangat ni GMA7 by Monday. Okay? So punta tayo kay dito. So nag-loss siya, negative 2.27%. So it's not a good sign. Kasi padaos-dos pa rin po yung RSI nitong si dito natin at yung MACD, malinaw na gusto po niyang bumagsak talaga. Kasi napakalayo po ng ating blue line dito sa ating red line. So makita mo, pinakamalakas na resistance po ngayon dito is yung ating MA9. So guhit tayo ng trend lines. Tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. So nagre-retest siya sa support niya dito sa baba. So tingnan natin by Monday. So matagal pa naman yung July 28. Pero makita mo, meron siyang medyo malinaw na selling volume dito kasi 3 days na padaos-dos po yung price nitong si dito natin. So as a trader lang, so watch mo lang yung mga cut loss mo kung halimbawa nakabili ka dito sa dalawang green candle. So ang next support na matitest niya is around 2.85. So yan yung malakas-lakas na support niya, hindi niya kayang basagin nung nakaraan. Pero pag nabasag naman yan, mag-aantay ka dito sa bandang baba at around 2.5 or dito sa ating medyo malayit na, no, dito sa ating MA100. Ang immediate na support mo pag na-break itong trend lines natin is dito sa bandang baba at around 2.5 siguro. Yung huli niyang bounce naman dito sa ating MA9. Ayan. So as a trader lang, so syempre hindi siya magandang pasubukin kasi hindi po maganda yung mga indicators natin. Pababa yung price, pataas yung selling volume, and then RSI is below 50, MACD is pointing downwards. Ayan. So ganun lang tayo mag-analyze dito sa ating mga charts. Okay? Next pa natin si APBI. So meron tayong nabasa kanina sa Facebook, no, Facebook group. So meron nag-post na meron na siyang malaking loss dito kay APBI. So marami kasi yatang medyo naipit dito sa bandang taas. Siguro na-excite sila nung biglang umakyat yung prices niya dito. Baka akala ng iba babalik siya dito sa 200 pesos na peak price niya nung nakaraan. Kaya naman yung iba medyo bumili po sila ng malaki-laki. Pero sa ngayon po kasi, di ba, araw-araw naman tayo nagre-review. So nagbibigay tayo ng babala kung nakikita natin is falling knife yung nangyari po dito kay APBI. So mukhang basag yung ating pinakamalapit na support at 23.35. So wala pa tayong mga indicators. So makita lang natin is price action ng ating candles at saka volume. So sa volumes, so meron na pala siyang earnings, no? Meron siyang earnings. So ang first quarter earning niya is negative 20.52%. So hindi rin siya kumita nung nagkaroon po ng pandemic. At makita mo guys, yung kanyang net income is 14.84 million. Ayan. So, although nagko-correct na talaga yung kanyang price kasi yung previously na market cap niya na more than 8 billion ba yun? So, ngayon is nasa 2.21 billion na rin. So, medyo malaki din yun na negative 9.8%. So, silipin natin yung kanyang 5-minute chart. So, dito sa 5-minute chart, guys, makakita ka ng mga trend lines or moving averages na magiging basis mo sa kanya as a gauge kung papasok ka sa kanya. So, sabing natin hanggat yung ating prices is nasa ilalim ng ating MA9, so makita mo naman, at yung MA9 is nasa baba ng ating MA20, it's not a good sign para pumasok po sa stock na si APBI. So, I think around 10:30, no, nagkaroon siya ng try na breakout dito sa ating MA20 pero nagkaroon siya ng failure
And then, saka naman dumaos-dos po yung kanyang prices. Ayan. So, hindi po maganda yung nangyari sa price action po ni APBI kasi parang gusto pa rin niyang bumagsak sa ngayon. Kasi makita mo, yung mga selling volumes, ito pong mga bars na malalaki, dito sa ating bandang baba is mga selling volume po yan. So, makita mo naman, yung green, yan yung mga buyers volume kasi umakit yung mga prices, hindi nila mapantayan yung taas po ng ating mga sellers. So, dyan pa lang ma-estimate mo na hindi magandang pasukin itong si APBI natin kasi wala po siyang buyers support. Ayan. So, hindi po maganda itong si APBI. So, wala tayong magagawa kung hawak mo siya, kundi magantay ng bounce sa kanyang support. Yun nga lang, pag medyo malaki na yung guys, yung loss mo dito kay APBI, mag-isip ka na ng maigi. Baka kasi nag-expect ka, babalik ka agad dito sa taas natin around 45 pesos. Alam naman natin, nung nag-umpisa po itong si APBI, 10 pesos po, 10 to 12 pesos po yung kanyang fair value or yung value na nag-list siya dito sa ating PSEI market. So, makita mo, padaos-dos yung price. Huwag ka nang sumalo pag ganyan po yung nakita mo sa kanya. Dito sa area na to, okay pa kasi green siya. Pero, once hindi po mag-materialize yung price action doon sa bias mo na aakyat siya, dapat alam mo kung kailan ka bibitaw dito kay APBI. Kasi kita mo naman, very obvious, nilalaro lang po itong si APBI natin. So, yung support natin, susunod is around 19.97. So, pag hindi pa rin maganda si APBI by Monday, magkakaroon siya ng test dito sa 19.97 pesos. Okay? So, hindi po maganda saluhin itong si APBI sa ngayon. Next, Merrimart. So, mukhang parehas sila ni APBI. So, nagko-consolidate itong si Merrimart. May bago siyang area ng consolidation which is dito sa area na to. Pero kita mo naman, medyo hirap pa rin talaga, no? Pag mag-drawing tayo ng ating trend lines nung nakaraan sa kanya, so hindi pa rin niya kayang lumabas kasi nagko-consolidate pa rin dito sa loob ng ating trend channel yung prices po ni Merrimart. So dito pa lang, it's not a good sign kay Merrimart pero mukhang nawawala na yung yung sellers volume. So maliit na po yung kanyang volume. So 13.18 million ngayong araw na to, no, kumpara doon sa mga previous days. So sana mag-stabilize yung prices nitong si Merrimart kasi halos wala ng sellers volume sa kanya naman. Ayan. So yun nga lang, sabi ko sa inyo, hindi pa rin maganda kasi wala siyang buyers volume at yun po yung mga candles niya is mga red. So hindi muna magandang mag-accumulate dito sa stock na si Merrimart natin. Ayan. So balik nga natin yung yung ating Fibonacci, baka meron tayong masilip. So dito muna yung gawin nating reference sa kanya. So mukhang nagsusupport yung ating Fibonacci 50 pag dito yung reference mo sa kanya. So pwede mong i-observe to. So sana makalampas yung prices dito sa labas ng ating trend lines, mag-consolidate dito. Or kung babagsak man na in the coming few days, magkaroon siya ng bounce dito sa ating Fibonacci 50 and then meron siyang malaking volume para maganda siyang sabayan as a bounce play lang naman. Pero sa ngayon, hindi maganda po itong si Merrimart natin. Okay? Next, si Surtech. So, ayun, same sa ibang stocks natin. No? So, hindi pa rin maganda yung sentiment dito kay Surtech. Mukhang iniinda pa rin niya yung dilution ng shares doon sa kanyang previous disclosure. Kasi malapit na siya or nandito na siya sa ating support area. So, it's not a good sign sa ngayon. Itong kay Surtech kasi makita mo, puro selling volumes and then puro red po yung ating mga candles sa kanya. Ayan. So, kung hindi ka pa nakasalo dito kay Surtech, iwas-iwas muna sa kanya kasi kailangan i-retest muna niya yung support niya para makita natin na maganda na siyang sakyan ulit. So, sa ngayon, wala pa tayong mga buying candles at puro selling volume. So, makita mo naman, pabagsak po yung ating RSI. And then yung MACD is pabagsak din po yung kanyang direction. Ayan. So, hindi po maganda. Ang daming hindi maganda dito sa ating mga stocks. Next, si ABA. Ayan, nabuhay po si ABA. So, yan na kaya yung kanyang reversal candle. So, medyo maganda yung nangyari ngayong araw na to kasi nag-gain siya ng 7.53% and then meron siyang malaking volume. So, siguro magiging test area nitong si ABA. Pwede ba tayo mag-drawing ng trend lines? Parang pwede na, no?
So, siguro ito yung gagawin nating baseline muna sa kanya. So, maganda kung maka-breakout siya dito or makabalik siya dito sa taas ng ating MA100. So, bakit biglang nagkaroon ng upsurge dito kay ABA natin? So, maganda yung kanyang RSI, no? Bumalik sa RSI 50, pero medyo sideways pa yung kanyang MACD. So, dito sa may Twitter natin, meron tayong nakitang news kay ABA, galing kay 2Trade Asia. Sabi niya, meron siyang property sa Batangas. At yung magandang note dito sa kanya is committed to enhancing share value by paying an annual minimum 10% dividend. Ayan. So, mukhang maganda yung news na nilabas nitong si ABA. So, malakas na nga naman talaga magbigay ng dividends itong si ABA, di ba? So, nung huli is, ilan ba yung binigay niya? 0.1. So, malaki na yan kumpara doon sa kanyang previous price na around 0.7 or around 0.8. So, ilang percent din yung madadagdag sa iyong portfolio. Nakabayad na ba itong si ABA? So, nung huli kasi maraming tatanong sa atin, hindi pa nakakabayad itong si ABA gawa po ng COVID na pandemic. So, nakalimutan ko na kung nakabayad siya or hindi. So, sa ngayon guys, ang price action, sinasabi, medyo maganda yung volume niya ngayong araw na to at naka-breakout siya dito sa ating MA20 sa MA9. So, it's a good sign. Yun nga lang, ang tabayanan mo kung maka-breakout siya dito sa trend lines na nadodrawing natin sa kanya. So, ito kasi yung kanyang downtrending na channel sa kanya. Ayan. So, pwede ko mag-drawing sa kanya ng trend lines na padaos-dos po yung direction. So, maganda, catalyst to buy kung medyo makalampas siya dito sa downtrending trend lines natin. Kung hindi, mauntog lang siya dito sa bandang taas ng ginuguhit po natin na trend lines sa kanya. Ayan. So, congrats po kahit papano sa hindi magandang market. Malaki na po yan, 7.53% naman. Okay? So, next po natin si Megawide. So, may nakita tayong news kay Megawide. So, galing kay Inquirer.net. So, mukhang gusto niyang buhayin yung kanyang pitch daw for NAIA modernization. So, matatandaan nyo, nung nakaraan, may consortium yung mga PSEI companies natin, kasama yung mga malalaki dito Sina San Miguel yata yung mga kasama niya, sina Ayala. So, hindi sila nakalusot doon sa kanilang proposal sa government para sa modernization po ng NAIA. So, medyo malaki yata yung hinihingi nila na bayad, kaya hindi po sila na-aprobahan. Pero sabi dito sa news na to, so mukhang babaguhin daw nila yung proposal nila sa NAIA. So, tignan natin kung matutuloy yan, which is a very good news kung matuloy na makuha po niya yung contract para doon naman sa NAIA natin. Ayan. So, siguro yan yung dahilan kaya kahit papano ngayong araw na to, medyo nag-green po yung prices ni Megawide. So, mukhang nag-aantay pa rin ng catalyst tong mga So, makita mo, ang laki-laki ng volume niya at medyo matagal-tagal na accumulation na itong nangyari sa Megawide po natin. So, kahit papano, kumpara sa ibang stocks, nasa above RSI 50 pa rin tayo. At nagkaroon siya ng bounce nung nakaraan dito sa RSI 50 natin. So, maganda sana medyo umangat yung direction niya para magkaroon siya ng retest dito sa ating MA100. So, ang tagal na ng consolidation nitong si Megawide natin. So, nung huli, sabi natin parang may bull flag formation siya pero mukhang nakalampas na siya, no? So, ayun. So, nakalampas siya ng konti. So, sana medyo maging obvious at meron siyang volume na ganito kalaki ulit para magkaroon siya ng upsurge ng mga volumes na ganito kalalaki naman. So, kahit pa paano, sumilip siya dito sa ating bull flag formation naman. So, ayan. So, nag-aantay talaga ng good news itong si Megawide para makaalis siya or makalipad siya kasi meron pa rin siyang accumulation na nangyayari dito. So, mapapansin mo naman dito sa volume. So, above average po yung volume na pumapasok sa kanya. Okay? So, yung kapatid niya, si Macro Asia, tingnan natin kung ano yung nangyari sa kanya. So, yung prices nagko-consolidate sa below MA9 sa MA20. It's not a good sign. And then, makita mo yung ating RSI, although above RSI 50, very obvious, meron siyang declining na RSI. So, meron siyang bearish divergence. So, yung prices, hindi masyadong gumagalaw. Pero yung buying momentum sa kanya is paliit ng paliit. Ayan. So, makita mo din sa MACD,
hindi maganda. So, hindi natin alam kung yung news na nilalabas dito kay Cebu Pacific is nakaka-apekto kay Macro Asia kasi sabi dito, although alam natin nung nakaraan, di ba, Cebu Pacific to shrink in size as demand remains low. So, yun nga, magkakat siya ng jobs. So, 800 pala yung tatanggalin na naman niya by around August naman. So, it's not a good news kung matuloy yan. Para din dito kay Macro Asia natin. So, ibig sabihin kasi yung business ng ating mga airports or yung mga airline concessionaires natin is hindi pa rin maganda sa ngayon. Okay? So, yun yung mga review natin. Balik tayo dito sa ating PSEI market. So, sana magkaroon ng konting technical bounce itong si PSEI kasi medyo marami ng stocks dyan ang durog na durog. At itong araw na to, makita nyo naman, di ba? Puro mga penny stocks, karamihan po yung nag-akyatan yung kanilang mga prices. So, ang very significant na news natin ngayong araw na to is si ABS-CBN saka si GMA7. So, balikan natin tong ating world indices kung ano nangyari sa kanya. So, mukhang magiging sideways sila mamayang gabi kasi nasa pula pa rin yung ating futures at yung gold indices is medyo mataas yung kanyang value. Ayan. So, yun lang guys. So, hindi maganda yung ating weekend. So, wala tayong magawa. Mag-backtest na lang tayo. Mag-aral. Lalong-lalo na August. So, pag-aralan po natin yung mga charts ng ating mga stocks. Pagdating po ng August, so may history naman si PSEI. Madali lang po siyang balikan. Okay? So, yun lang. So, sana meron tayong magawang video para sa weekend. So, kung hindi man related sa mga stocks na trending natin is yung mga blue chips natin, mga banks, finances, yung ating mining, saka holdings. Baka meron tayong masilip by weekends. Okay, so yun lang guys. Don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Add mo lang ako dito sa aking, follow mo na lang ako dito sa aking Facebook account at dito sa ating page. So pag-aralan natin to and then follow mo din ako dito sa aking Twitter account. Ayan, so yun lang guys. See you in the weekends po. Maraming salamat po.